Kung meron kang dapat isampa na reklamo at gusto mong isumite si Kibuloy sa isang investigasyon, ang tawag dyan judicial process, hindi legislative process. Ugak. Napakatanga mo. Unang-una, pakinggan natin itong kabulastugan itong si Hontiveros, no? Ito ay masyadong nagmamalinis at pinipresenta niya sa Senado itong mga testigo na pinagkasinungalingan naman ng mga kapwa ng mga sumasamba sa Kingdom of Jesus, no? At mapapakinggan natin mamaya yan. Pero in the meantime, ito po yung dinadaldal ni Hontiveros. At walang justification bakit niya ipatawag si Kibuloy dahil wala naman siyang pinipresenta na dahilan kung ano ang legislation na makukuha or ano ang ikangay batas na proposed or magiging proposal na gagawin dito sa kanyang investigasyon sa paghimok kay Pastor Kibuloy. Ito po, pakinggan natin. Pag pong pa-victim, ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Ang galing ang galing nito. Kala mo kung sino magpa-arrest. Ang galing nito si... Ano masasabi mo tungkol dyan sa... Parang pumasok na sa utak nitong Hontiveros na ito, yung excess of power. Parang pumasok na naging senador lang kala mo parang ano na siya, alagad na siya ng Roman Empire or he is doing it for the Roman Emperor. Kala mo ganun-ganun lang ang magpapa-aresto ng taong bayan natin, isang citizen ng ating bansa. Parang ano masasabi mo? Well, ito ay sasabi mo legal. Anong basihan mo na legal na proseso yan? Ang alam ko, hindi yan illegal. Pero hindi yan ang legal na proseso. Dahil kung meron kang dapat isampa na reklamo at gusto mong isumite si Kibuloy sa isang investigasyon, ang tawag dyan judicial process, hindi legislative process. Ugak. Napakatanga mo. Bakit ba? Running for re-election to So itong... Katapos lang yan. 2020. Nakachamba uli. Nung una, Smartmatic baby yan pero tapos nakachamba uli. Mukhang tatakbo ito sa party list o di kaya sa Congress. Hindi, 2020 pa siya. Matagal pa yan, matagal pa. 6 years. Kasabayan ni baka may ambisyon siya maging vice president. Vice President. Sa mga dilawan. Kasi baka may tatakbong dilawan sa 2028 at may ambisyon niya na maging vice presidente. Magkaterno pa naman kami ng kulay. Anong sabi niya? Legal process. Anong legal process? Ang legal process dyan, kung nagbabasa ka man, hindi ka abogada, sinabi nga ni Alan Cayetano, huwag kang magkikialam dahil hindi ka abogada, hindi mo alam itong proseso ng mga legal. Paano mo nasabing legal ito? Ang inaakusa mo kay Kibuloy, Miss Hontiveros, ay mga offenses, criminal offenses. Sino ba ang maglilitis ng criminal offenses? The fiscal of the place or location where the crime is supposed to be committed. Hindi po sa Pasay City or dyan sa Parañaque where the Senate is located. Doon po sa fiscal office yan, fiscal's office where the crime
yung locus, locus where the crime is committed. So, hindi po totoo yung legal yung proseso mo, Hontivirus. Political yan, hindi legal. At dahil dyan, bilang isang citizen at bilang isang religious leader, ito po ang sinasabi ni Kibuloy. Ito, pakinggan natin. Ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Ay nga, parang lumilitaw na napag-initan siya, no? Dahil sa katikit ni dating Pangulong Duterte. Pero di niya may alis kasi taga Davao sila. Opo. At matagal sila magkakaibigan. So, siguro hindi dapat na ito ay bigyan ng diin kung sila ay magkaalyado man o personal na magkaibigan. Pero dito, ang pinaka-importante dito, kung ano man yung mga... Kasi lahat ng ito, gaya inagawang investigasyon sa Senado, lahat naman ang tumbok niyan sa korte kung sakasakali. Yes. Magre-recommenda lang ang komite. Yes. Sa kanilang naging... provided the members of the majority will sign the committee report, which is not likely. Kasi siya lang mag-isa kung hindi lang sumali si Ruben Padilla at in-express niya yung sentimento niya, walang isang senador na tumabi kay Hontivirus doon sa investigasyon niya. Walang nakikisawsaw. Si Hontivirus, siya lang mag-isa. And ito po ang ating saligang batas. Very clear about the freedom nitong religious group. Ito si Kibuloy, isang religious group. Yung kanyang congregation or yung kanyang grupo ay comprising of at least 6 to 7 million followers. At ito po ang ating saligang batas. Ito yun, Article 3, Section 5 of the Constitution. Anong sinasaad po, mga kababayan? Ito po, basahin natin. The right to freedom of religion and belief is enshrined and protected under Article 3, Section 5 of the 1987 Philippine Constitution, which provides that no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Yun po. So, there is freedom of religion. But it seems that this freedom granted to religious group and granted to a religious leader like Kibuloy is being taken away from them by this senator whose name is Hontivirus. Para po, mga kababayan,
kung naalala nyo, minsan nakakapanood kayo ng pelikula. Ito po yung dinidepict ng mga pelikula na yan. Yung during the Dark Ages, yung there are religious persecution nung panahon na nawala na ang Roman Empire at hinahabol yung mga Christians at sinasampahan sila ng kaso o inuhuli sila dahil sila daw ay mga heretics. At kung ano-anong mga practicing witchcraft. Ito po yung modern day religious persecution by the lone senator Hontiveros. Ano pa ang nangyayari sa bansa natin? Mga kababayan, at ngayon lumalabas na yung mga nakakaalam dahil yung mga testigos pala ni Hontiveros na iral dyan sa Senado ay mga palso. Ito, mayroong isang interview dito sa mga nakakilala, lalo na itong isang lalaki na siya pala ang mga nagre-recruit, nakatila siya doon sa Ukraine. Isa siyang member nitong Kingdom of Jesus at siya palang nagre-recruit nitong mga Ukrainians na nagiging followers nitong at pinapalabas niya yung pagkatao nito. At ito ngayon yung sinusuhulan di umano ni Hontiveros na mag-testify against klarong-klaro. Ipalabas muna natin kung anong klaseng tao itong mga testigo ni Hontiveros. Pasikatin muna natin. Ito si Ginoong Dan Chang, mayroon siyang pinipresenta na mga video. Ito po. Yun ang mga buhay nila dito. Yun ang buhay ng mga estudyante, karamihan sa mga ganyan. Nagpa-part-time din yan sila. Pa-part-time para lalo malayo yung mga magulang. Yan naman ang inaano din ng mga may mga kaya. Inaano din nila yung opportunity. Order sila, anong ibig sabihin ng part-time? Yung pagiging Magdalena? Nagpa-part-time daw ho yung mga mayaman, di ho ba? Eto na ho mga kabayan at pinapakita lang ho dito isa pa lang ho yan sa mga testigo ho na talagang kunyari awang-awa si grabe ang ginawa dito. Yung pala mga kabayan, ang trabaho pala nito bar girl, Magdalena, at kinupkup daw ho di umano ng grupo ho ng Kingdom, eto na mga kabayan ang nangyari. Sa bandang huli, bidang-bida ho itong mga itong mga witness na to ngayon diyan sa Senado kay Hontiveros. Order. Oo, mag-order din sila. Yun ang diyan. Yun ang nakita ko sa kanyang buhay. Yun din ang obserbahan ko sa kanya. Kaya nga sabi ng nagdala sa kanya, sayang itong bata na to, ganyan. Pero ang totoo niyan kung bakit sila talaga umalis dahil sa kanila mismo, sa kanilang circle, sila mismo ay nag-aaway-away, nagsisilos-silos. Gusto nila na sila lang ang malapit kay pastor. Yun ang nila. Ako lang, ganyan. Kaya gumagawa sila ng paraan ng kung papaano. Hindi lang ako nagsasalita, nag-uunahan kasi nga may gusto sila kay pastor, kasi single si pastor. Yun ang totoo dyan. Ayun! Mukhang tumpak ko mga kabayan, kasi binata nga ho itong si Apollo Kibuloy, nag-uunahan, pero kung titignan ho nyo, gustong umangat ang buhay. Para sa akin, dahil, ano ba ang uri ng buhay nitong mga to? Siyempre, pag nagustuhan ka ni Kibuloy na napangasawa mo isang Kibuloy, para ka rin reyna. Isipin mo, napakayaman ho yan. Ganun ho ang nakikita ko, from rag to riches ang gustong mangyari. Di ba? Itong lalaki na ang pangalan niya ay Ray, ito po yung isa sa mga head ng congregation. Naka-base siya sa Ukraine at itong mga
kinukuha palang testigo ngayon ni Hontiveros at pinipresenta sa Senado, napatunayan na for sale pala yan sila. So, now, wala namang sinasabi na binabawalan sila magsalita against Kibuloy. Pero, sinasabihan sila na o kung nasaktan kayo, o kung na-rape kayo, o kung ano ba ang nagawa, nandiyan naman yung Court of Justice Nandiyan naman yung Hall of Justice. Nandiyan naman yung Piskal. Bakit nyo ipipresenta at gagawa ng drama kung sa tunay na buhay parang tolpo in action ito, ginawa na lang sa Senado ni Hontiveros kakausapin yung testigo, tapos yung sa kabila pasasagutin, tapos gagawa ng drama para sumikat yung host na si Hontiveros at i-epal dito sa gagamitin ang Senado, gagamitin ang pera ng bayan, gagamitin ang mga empleyado ng Senado para mapairal niya ang pagka-epal niya. Yun po ang nangyari. At itong tinutumbok na Sophia, ito daw yung testigo na nakatakip ang muka na Ukrainian, wala naman daw kredibilidad, sinasabi dito sa video natin. At siya ay isa daw for sale, sinasabi ni Ray dito sa pinapresenta natin na video na galing sa interview ni Dan Chang. So, in other words, this just merely shows na lahat ng mga dinadala ni Hontiveros na mga testigo dyan ay suspect, ay mga tao na walang kredibilidad. Tulad nung isa nagsasabi na nakita daw niya nagdala ng baril si Duterte at saka si Sara galing sa, paano naman niya mapatunayan? Nandoon ba siya sa loob ng hardinero lang siya? Ano masasabi niyo pareng Kelly doon sa alam mo nung marinig ko yun, hindi ako naniwala kasi bihirang magsama si Sara at saka si Digong. Oo. At saka hearsay double hearsay na ano ba ang ating lipunan ngayon? Pinatototohanan na ba natin ang mga sinasabi ng mga Marites at Marisol? Lahat na yata ng fake news nasa headline ng dyaryo, nasa interview sa TV, nasa testigo sa Senate hearing. Ano ba kayo dyan sa Senado? Kayo may taga-bukal ng mga skandalo? Ano ba ang papel nyo talaga? Kaya nagdududa na ako rito sa bicameral system na ito, Secretary. Kasi mudslinging nangyayari, puro politika.